Ika-6 na kabanata, si Basilio. Nang sumapit ang madaling araw at nagsimula na ang pagtugtog ng mga kampana para sa simbang gabi, si Basilio ay tahimik na nagtungo sa gubat ng mga Ibarra na nabili na ni Kapitan Tiago nang samsamin iyon ng pamahalaan. Siya ay pumunta sa isang malaking puno ng baleteng nakatayo sa gitna ng gubat at huminto sa harapan ng bunton ng mga bato. Inalis niya ang kanyang sombrero at taimtim na nagdasal sa puntod ng ina na una niyang dinadalaw tuwing umuuwi. Araw-araw at halos sa lahat ng sandali sa nakaraang 13 taon, naaalala niyang sa pook ding iyon at sa gabi ring iyon habang nagsasaya ang mga Kristiyano sa buong daigdig nang malagutan ng hininga ang kanyang inang nabaliw. May dumating na taong di niya kilala na nag-utos na gumawa ng siga. Bagamat sugatan at pipilay-pilay, sinunod ni Basilio ang utos at nanguha ng kahoy sa gubat. Nang siya'y bumalik, nadatnan niya ang isang bangkay ng lalaking di rin niya kilala sa piling ng bangkay ng kanyang ina. Tinulungan si Basilio ng lalaking matangkad, mapupula ang mga mata, maputla ang labi at matangos ang ilong sa pagsunog sa bangkay ng lalaki at paghukay ng paglilibingan ng kanyang ina. Pagkatapos, binigyan siya ng kaunting pera at inutusan siyang umalis na sa pook na iyon. Napakalungkot ng araw at gabing iyon. Ulilang lubos, nilisan ni Basilio ang bayang may mga may kapangyarihang labis na kinatatakutan niya. Lumuwas siya ng Maynila upang paalila at makapag-aral na tulad ng iba. Sa kanyang paglalakbay na puno ng ligalig, gutom at di pagtulog ay naaalala niya ang kanyang mga kasawian sa tuwing nakakatanaw siya ng mga gwardya sibil. Nang sumapit siya sa Maynila, may sakit at gulagulanit at marumi ang kanyang damit. Sa sobrang hirap at gutom ay ninais niyang magpasagasa sa mga karuwaheng dumaraan. Sakto namang dumaan ang karuwahe ni na Kapitan Tiago at Tia Isabel. Kapapasok pa lamang ni Maria Clara noon sa kumbento at pauwi na sana ang mga ito nang makita sila ni Basilio. Sa awa ni Kapitan Tiago at sa kalungkutan buhat ng pagpasok ni Maria Clara sa kumbento, kinupkup niya si Basilio. Pinatuloy sa bahay at ginawang utusan ng walang sweldo kapalit ng pagpapaaral sa San Juan de Letran. Sa unang taon ng kanyang pag-aaral ay wala siyang nabibigkas kundi ang pangalan niya at salitang adsum o narito po. Minamaliit din siya doon dahil sa kanyang luma at gulanit na kasuotan. Gayunpaman ay lagi siyang nagsasaulo ng leksyon. Nagkaroon siya ng isang gurong Dominikano. Minsan ay tinawag siya nito upang lituhin sa pagtatanong ng leksyon, subalit sinagot ito ni Basilio ng tuloy-tuloy at walang kagatul-gatul, kaya tinawag siya nitong loro dahilan upang magtawanan ang buong klase. Nang minsan pa siyang bigyan ng guro ng nakalilitong katanungan, ay muli niya itong nasagot ng walang kagatul-gatul. Tila naman napahiya ang propesor dahil sa husay niya. Dahil dito'y napahiya ang Dominico at sumama ang loob kay Basilio. Nagkaroon pa nga sila ng alitan at hamunan sa laban ng gagamitan ng sable at baston. Natutuwa naman siyang iniharap ng mga mag-aaral sa kanilang propesor. Magmula noon ay nakilala na at nakatuwaan si Basilio. Siya ay nagkaroon ng markang sobresaliente. Dahil likas na masikap sa pag-aaral si Basilio, ay hinikayat siya ni Kapitan Tiago na lumipat na sa Ateneo Municipal. Namumuhi kasi ito sa mga praile mula nang magmongha si Maria Clara. Doon ay pinili ni Basilio ang pag-aaral ng medisina dahil ito rin naman ang kanyang hilig. Sa kanyang 3 taon ay marunong na siyang manggamot, kaya nang makaipon ay nakapagbihis na ng magagarang kasuotan. Nasa huling taon na ng pag-aaral ng medisina si Basilio at kapag nakatapos siya ay balak niyang pakasalan ang kasintahang si Huli. Nasa gitna siya ng ganoong pagmumuni-muni nang bigla siyang makarinig ng kaluskos sa di kalayuan. Nang tignan niya ang direksyon niyon ay may nakita siyang isang anino. Ika-7 kabanata, si Simon. Ang aninong nakita ni Basilio ay nagsimulang maghukay gamit ang asarol. Hindi siya makapaniwala ng mapagsino ito. Ang kaibigang matalik ng Kapitan General na tinatawag ding Cardinal Moreno. Walang iba kundi ang mag-aalahas na si Simon. 13 taon na nakalilipas at naguguluhan si Basilio sa pag-iisip kung sino sa dalawang hindi kilalang lalaking nakatagpo niya noon sa libingan ng ina ang si Ibarra, ang namatay o ang buhay na nagbabalat kayong Simon. Naghintay siya ng magandang pagkakataon upang makausap ang mag-aalahas. Nang makahanap ng tiyempo ay lumantad siya. Ikinagulat pa ng mag-aalahas ang kanyang biglang pagsulpot. "Ginoo, may utang na loob po ako sa inyo." Ang walang tigatig na wika ni Basilio. "May 13 taon na po sa pook ding ito inilibing ninyo ang aking ina.
Ikaliligaya ko kung ako'y makatutulong naman sa inyo. Binunot ni Simon sa bulsa ang revolver at ikinasa nang hindi inalis ang tingin sa binata. Paurong na humakbang ang dalawa at nagtanong, "Sa inyong palagay, sino po ba ako?" "Isang taong aking iginagalang at dinadakila." Ang tugon ni Basilyong kinakabahan sapagkat waring iyon na ang huling sandali niya. "Kayo po'y isang taong mahal sa akin. Isang taong inaakala ng lahat maliban sa akin na patay na. Ang kaniyang mga kasawian sa buhay ay palagi ko ring dinaramdam." Naghari ang lubos na katahimikan na tila wala ng katapusan para kay Basilio. Makaraan ang mahabang pag-aalinlangan, lumapit si Simon sa binata at hinawakan sa balikat kasabay ng pagsasalita na nanginginigang tinig. "Basilio, nakaalam ka ng isang lihim na maaaring ikapahamak ko at ngayon na may nakatuklas ka ng isa pa na kung mabubunyag ay layunin. Sa madaling sabi ay nasa kamay mo ang buhay ko. Ngunit sa mga sandaling ito'y kayang-kaya kitang patayin. Walang ibang nakaalam na ako'y pumarito at maaaring mga tulisan ng pagbintangan sa pagkamatay mo. Ngunit ikaw ay katulad kong may dapat singilin sa lipunan. Pinatay ang iyong bunsong kapatid at nabaliw ang iyong ina. Ngunit hindi inusig ang salarin ni ang nagpahirap. Dahil sa kapwa tayo humihingi ng katarungan, dapat tayong magtulungan sa halip na magtunggalian," sabi ni Simon. Inamin ni Simon na siya nga si Ibarra at ikinuwentong nilibot niya ang buong daigdig upang magpayaman nang sa kanyang pagbabalik ay mapabagsak ang pamahalaang sumira sa kanyang buhay. Siya raw ay bumalik upang gisingin ang damdamin ng bayan sa paghihimagsik laban sa pagmamalabis ng taong pamahalaan at simbahan. Di rin daw siya sang-ayon sa plano ng mga mag-aaral sa pagtatayo ng paaralan ng wikang Kastila at sa paghingi nilang gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan ang mga Kastila at mga Pilipino. "Nais ninyong dagdagan pa ng wikang Espanyol ang mahigit 40 wikang ginagamit sa kapuluan upang lalo kayong hindi magkaunawaan?" "Hindi po," tugon ni Basilio. "Dahil sa pagkatuto ng wikang Espanyol, tayo ay mapapalapit sa pamahalaan at sa isang dako naman ay magiging sanhi ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Ngunit ayon kay Simon ay magbibigay lamang iyon ng daan sa Pilipinas sa pagiging bayang walang sariling pagkukuro, walang kalayaan at pati kapintasan ay hiram dahil sa pagpipilit manghiram ng ibang wika. Kailanman ay hindi magiging wikang pangkalahatan sa bayang ito ang wikang Kastila. Iilan lamang ang nakapagsasalita ng Kastila at ang iilang ito ay mawawala ng sariling kakayahan, magpapailalim sa ibang utak at paaalipin," ani Simon. Tinuligsa ni Simon ang mga pangkat na naghahangad luminang sa wikang Kastila at di sa kaalamang magsalita o sumulat sa sarili nilang wika, pati na ang mga nagpapanggap na di sila maalam magsalita at umunawa ng sariling wika. Aniya'y mabuti raw sana kung sila'y turuan ng mga Kastila ng kanilang wika. Mas maigi umanong paunlarin ng isang katutubong wika nang wala ang pagtatangi-tangi at magkaroon ng mga layuning pambansa. Inamin din niyang ito ang dahilan kung bakit hinayaan niyang mabuhay si Basilio, isagani at makaraig na binalak niyang patayin dahil baka maging hadlang ang mga ito sa pinaplano niyang paghihiganti. Ipinaliwanag naman ni Basilio na hindi raw siya isang politiko. Napalagda lamang siya sa kahilingang tungkol sa paaralan dahil inaakala niyang iyon ang mabuti. Ngunit sa panggagamot daw talaga ang kanyang hilig. Napansin ni Simon na tila hindi na antig ang kalooban ni Basilio kaya tinuya niya ito. Aniya'y wala raw ibang ginagawa si Basilio kundi tangisan ang bangkay ng kanyang ina't bunsong kapatid. Hinikayat pa siya ni Simon sa paghihiganti. Ngunit ano naman daw ang mapapala niya sa paghihiganti kung hindi naman mabubuhay ang kanyang ina at kapatid kahit gawin niya ito? Tinugon siya ni Simon, "Ang pagpapaumanhin ay di laging kabaitan. Ito'y kasalanan kung nagbibigay daan sa pangaapi. Walang mga alipin kung walang paaalipin." Ipinaalala rin niyang maaaring danasin ng iba ang dinanas nilang dalawa. Katwiran naman ni Basilio, siya na nga raw ang inapi ay siya pa raw ba ang kamumuhuian? Paliwanag naman ni Simon ay likas daw sa tao ang mamuhi sa kanyang inaapi. Ngunit hindi naman daw sila pinakikialaman ni Basilio kaya pabayaan daw siyang makagawa at mabuhay. Tinugon siya ni Simon at sinabing magkakaanak din siya ng mababait na alipin at ang mga damdaming mabuti o masama ay mamamana ng kanyang magiging anak. Wala raw kasi siyang ibang hangad kundi isang munting tahanan, kaunting kaginhawahan, isang asawa, isang dakot na bigas. Mitiin daw ng marami sa Pilipinas at kung iyan ay ibigay sa kanila, ituturing nilang sila'y mapalad na. Matapos sabihing di niya pinagbabawalan si Basilio sa pagbubunyag ng kanyang lihim,
sinabi niyang kung may kailangan si Basilio ay magsadya lamang ito sa kanyang tanggapan sa eskolta. Nagpasalamat sa kanya si Basilio at iniwan siyang nag-iisip. Hindi niya batid kung napapaniwala niya ito sa paghihiganti o may balak ding maghiganti ngunit naglilihim lamang at naisarilihin o sadyang wala ng hangad na maghiganti. Gayunpamay lalong nagtumining sa loob niya ang matinding hangaring makapaghiganti. Ikawalong kabanata, Maligayang Pasko. Kinaumagahan, araw ng Pasko, puyat man at namumugto pa ang mata ay maagang nagising si Huli. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay baka sakaling naghimala ang birhen at ang araw ay hindi nasisikat. Bumangon siya at nag-antanda, nanalangin ng taimtim at dahan-dahang nagpunta sa batalan. Ngunit bigo siya dahil sumisikat na ang haring araw. Sumunod ay pinuntahan niya ang birhen upang tingnan ang ilalim nito kung naghimala ba't nagkaroon ng 250 piso. Ngunit sa ilalim ng imahen ay walang nakita, kundi ang sulat ng amang humihingi ng pantubos na 500 piso. Nagdaramdam man ay pinilit pa rin niyang pahupain ng lungkot. Nang makitang hindi kumikilos ang kanyang ingkong ay inakala niyang natutulog lamang ito kaya't nagluto siya ng salabat na pang-almusal. Alam ni Basilio ang kanilang usapin kaya malimit nitong banggitin sa kanya, "Kung ako'y doktor na at kasal na tayo, hindi nakakailanganin ng iyong ama ang kanyang lupain." Ano nga ba ang dapat niyang ikalungkot? Hindi naman napakalayo. Makauuwi siya tuwing ikalawang araw at makadadalaw sa kanyang ingkong. Habang nag-aayos ng mga dadalhin sa tahanan ni Hermana Penchang ang kanyang magiging amo, nahaplos niya ang agnos na ginto kaya't idinikit ito sa labi at hinagkan. Ngunit inilayo agad at pinahiran sa pangambang mahawa sapagkat ang agnos na iyon ay galing sa isang ketongin. Nooy maliwanag na. Nakita niya ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok, pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampipi at nakangiting lumapit sa matanda upang halikan ng kamay nito. "Pagdating po ni Ama, pakisabing ako'y papasok na rin sa kolehiyo. Ang Panginoon ko'y marunong magsalita ng wikang Kastila at ito ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko." Nang makitang nahihilam ng luha ang mata ng matanda, nagmamadali siyang nanaog sa hagdan. Muli siyang lumingon sa tahanang bahagi ng kanyang kabataan hanggang sa pagdadalaga. Dumaloy ang mga luha niya. Ni hindi man lamang niya nabati ng maligayang Pasko ang kanyang lolo. At dahil nga Pasko na, ang mga batay binihisa ng kanilang mga magulang at dinadala sa kanilang mga kamag-anak o di kaya'y sa ninong at ninang upang mamasko. Ang mga kamag-anak ni Tandang Selo ay nagtungo rin sa kanilang tahanan upang mamasko. Binati siya ng mga ito, ngunit nang babatiin na rin niya pabalik ang mga ito ay laking gulat niya nang walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pinisil niya ang kanyang lalamunan, pinihit ang leeg at sinubukang tumawa ngunit kumibot-kibot lamang ang kanyang mga labi. Nagkatinginan ng mga babae. Napipi si Tandang Selo!" Ang sigawan ng mga kamag-anak na nagkakagulo. Ikasyam na kabanata, Ang mga Pilato. Nang makarating sa bayan ang balita ng kasawi ang palad ni Tandang Selo, ang ilan ni nahabag at ang iba naman ay nagkibit ng balikat. Walang may kasalanan sa pangyayaring iyon at wala ring masisisi. Si Padre Clemente na tagapangasiwa ng mga praile ay nagkibit din ng balikat at sinabing wala siyang kasalanan ukol sa nangyari kay Kabesang Tales. Malinis daw ang kanyang konsensya dahil ginawa lamang daw niya ang kanyang tungkulin na sumunod sa batas, bagamat ang pari ay mayroon talagang itinatagong intensyon na kunin ang lupain ni Kabesang Tales. Tugon pa ng pari ay nararapat lamang daw ang mga parusang ito sa mga taong hindi marunong sumunod sa utos ng pamahalaan. Nakarating na rin sa amo ni Huli na si Hermana Penchang ang balita tungkol kay Kabesang Tales. "Madalas ipalasap sa atin ng Diyos ang ganyang parusa pagkat tayo'y makasalanan o may mga kamag-anak na makasalanan na dapat sana'y turuan natin ng kabanalan ngunit hindi ginawa." Si Huli ang tinutukoy ng matanda na sa kanyang paningin ay makasalanan. "Akalain ninyong ang isang dalagang maaaring ng mag-asawa ay hindi pa marunong magdasal. Kung dasalin ang Aba Ginoong Maria ay hindi man lang humihinto sa sumasainyo, at sa Santa Maria ay hindi man lamang humihinto sa makasalanan, na siyang pagdarasal na dapat gawin ng isang mabuting Kristiyanong may takot sa Diyos."
Nag-antanda muli ang matanda at nagpasalamat sa Diyos sa sinapit ni Kabesang Tales upang ang kanyang anak na dalaga ay matubos sa kasalanan at maturuang manalangin ayon sa mga prayle. Dahil dito, si Huli ay hindi pinayagan ng kanyang among bumalik sa kanyang ingkong. Kailangan daw magdasal ni Huli, magpasa ng polyetong ipinamimigay ng mga prayle at sulitin ang 250 pisong sahod na ibinigay niya kay Huli. Nang malaman pang si Basilio ay lumuwas sa Maynila upang kunin ang perang naipon na ipantutubos sa kanyang kasintahang si Huli, ipinalagay ng matandang manang na ang kanyang alilang babae ay tuluyan ng mabubulid sa pagkakasala, sapagkat ang binata raw ay isang demonyong nagbabalat kayong estudyante. At sa paniniwalang maililigtas si Huli ay ipinabasa niya ng paulit-ulit ang aklat na Tandang Basyong Makunat. Hinikayat din niya si Huli na pumunta ng madalas sa kumbento. Samantala, nagdiriwang naman ang mga prayle at sinamantala nilang ibigay ang pagmamay-aring lupain at ari-arian ni Kabesang Tales sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Sa wakas ay nakalaya na si Kabesang Tales mula sa mga tulisan dahil sa tulong ng salaping napagbilhan ng mga alahas ni Huli at nautang na pera kay Hermana Penchang. Nang makabalik na siya sa kanyang bukirin ay natagpuan niyang iba na ang namamahala nito. Hindi makapagsalita ang kanyang ama, si Huli ay naninilbihan bilang alila at mayroon na lamang siyang 3 araw para lisanin ang kanyang lupain. Dahil sa dami ng nangyari, napaupo na lamang siya sa tabi ng kanyang ama at hindi na nakaimik, buong magdamag. Ika-10 kabanata, Kayamanan at Karalitaan. Kinabukasan ay nabigla ang kapitbahay nang tumuloy si Simon sa bahay ni Kabesang Tales. May dala-dala itong napakaraming pagkain at malalaking baul ng mga alahas, mamahaling bato at mga kayamanan. Sa kabila ng lugmok ay malugod pa ring pinatuloy ni Kabesang Tales si Simon sa kanyang tahanan. Nakituloy dito si Simon ng isang gabi at isang araw sapagkat ito lamang ang bahay na malapit sa San Diego at Tiani. Kinumusta naman ni Simon si Tales at tinanong kung ano ang lagay ng mga daan dito. Ipinakita niya ang dala niyang revolver at tinanong kung sapat na ba iyon upang maipagtanggol ang sarili laban sa mga tulisan sabay patama sa isang punong may bunga. Unti-unting nagdatingan ang mga titingin ng alahas. Kasama ni Kapitan Basilio ang kanyang asawa at ang anak na si Sinang at ang asawa nito. Naroon din si Hermana Penchang upang bumili ng diamanteng singsing para sa Birhen ng Antipolo at iniwan niya si Huli upang magbasa ng aklat na ibinigay ng kura. Inayos ni Simon ang mga alahas at unti-unti itong ipinakilala sa mga mamimili. Manghang-mangha ang mga panauhin sa mga alahas ni Simon. Naroon naman si Kabesang Tales na nakatanaw lamang sa mga brilyante at napaisip na kahit isang maliit na brilyante lamang ay sapat na para tubusin ang kanyang anak, mabawi ang kanyang mga lupain at muling magtrabaho sa kanyang bukid. At tila nabasa naman ni Simon ang isip ni Tales, kaya nagwika ito. Tulad ng isang manggagamot, nasa akin ang buhay at kamatayan, lason at panlunas. Dahil sa aking kapangyarihan ay maaari akong magdulot ng kalagiman sa mga tao sa Pilipinas. Takot na napatingin ang mga tao sapagkat alam nilang totoo ang kanyang sinasabi. Para maiba ang usapan, nagpakilalang muli si Simon ng mga alahas sa kanyang koleksyon. Ang mga ito na may pumili ng kanilang naiibigang alahas at mamahaling bato. Ikaw, Ginoo, wala ka bang ipagbibili? Tanong ni Simon kay Tales. Sinabi naman ni Tales na naipagbili na ang kanyang mga alahas at wala nang natira pa. Ang lakit ni Maria Clara. Ang pag-uusisa ni Sinang. Napahanap naman si Tales at natagpuan ng hiyas. Inusisa naman ito ni Simon at napatunayang pagmamay-ari nga ni Maria Clara ang lakit na iyon. Nagustuhan ko ang lakit. Magkano niyo ipagbibili? 100? 500? O gusto niyong ipagpalit sa iba? Ngunit agad sinabi ni Hermana Penchang na dapat daw munang itanong kay Huli kung papayag ito dahil mas pinili nga naman ang dalagang magpaalila kaysa ipagbili yon. Isasangguni ko muna sa aking anak sa bayan, wika ni Tales. Sa sandali ding iyon ay dali-dali siyang pumunta sa bayan. Napadaan naman siya sa dati niyang bukirin at nakita si Tales ng mga prayle at ng bagong may-ari ng lupain. Kinukutya at pinagtatawanan nila si Tales hanggang sa nag-init ang ulo nito at napuno ng galit. Galit niyang nilisan ang kanyang dating lupain upang dali-daling bumalik sa kanyang bahay. Magdamag naghintay si Simon ngunit hindi dumating si Tales.
Kinaumagahan, napansin niya ang lakit ni Maria Clara na nakabalot sa isang papel. May sulat ding nakapaloob doon. Ginoo, ipagpatawad po ninyo na pagnakawan ko kayo sa sarili kong bahay. Kapalit ng revolver ay ang lakit na alam kong maiibigan ninyo. Pangangailangan na nag-udyok sa akin. Umalis ako upang sumama na sa mga tulisan. Pinapayuhan ko kayong mag-iba ng landas dahil kapag bumagsak sa aming mga kamay ay hindi ko na kayo ituturing na panauhin at hihingian namin kayo ng malaking tubos. Inutusan niya ang kanyang mga utusan na mauna na sa San Diego at susunod na lamang siya. Dumating ang 4 na gwardiya sibil upang dakpin si Cabezang Tales, ngunit nang hindi makita ay si Tandang Selo ang isinama. Kinagabihan ay 3 ang napatay. Ang praileng tagapamahala at ang lalaking kasama sa dating lupain ni Cabezang Tales ay natagpo ang patay na puno ng lupa ang bibig. Sa bayan, ang asawa ng lalaking kasama ay patay rin. Tulad ng lalaki, puno rin ng lupa ang bibig at sa tabi ay may kapirasong papel na nakasulat ang pangalang Tales na iginuhit sa pamamagitan ng daliri.